Barats, parang mga season 10, season 11, parang dinadala tayo ng Aurora at ng Team Liquid Philippines sa ibang mundo eh. Lalim nga ng baon eh, no? Pero alam mo, tiwala ako dito sa strategy ng Aurora. Especially with Demon Kite, sana ito sa mga utility junglers back then nung talagang nasa ano pa tayo, ira pa tayo ng RSG. And sila din naman yung nilight yung magkasama noon. And ang kinagandaan dito is medyo kaya talaga nila in terms of matchup ng mga heroes dito ng PLPH. Meron silang surefire way of actually taking objectives. It's just a matter of actually executing it. That's true. And yung Barats na ito, nakakamiss din makita dahil ang daming mga magagandang plays mula sa Detona's welcome na ang tagal na nating hindi nakikita. And with the tank junglers na nagbabalik ngayon, it's just a matter of time na nagbalik nga itong Barats na to kasi nakita na natin si Baksha, si Fred rin ay bumalik na rin. Yung Akai nga ay 3 beses mahigit na natin nakita. Who would thought Grand Finals malalabas ang Barats? Sabi mo yun, talagang nasubukan ng Aurora kung gaano ba kalalim ang kanilang paghahanda against Team Liquid Philippines. Yung Team 1 performance kasi ng TL, parang ibang TLPH yung nakita natin. No? Yeah, sino ba yan eh? Kumbaga, again, nung previous encounter nila, parang na-realize ng Aurora, okay, kailangan natin ng utility jungler versus TLPH para kahit paano ma-repel natin yung early game aggression nila. Ang sinagot ng TLPH, absent yung early game sabayan tayo early game. And for Aurora, again, this time around, meron silang pangsagot dun sa mga papasok sa mga objectives, especially with the Detona's welcome. Ang concern ko dito is, sa sobrang dami kasing papasok ng TLPH, kaya ba i-sustain ng Aurora yung damage? Kasi usually yung Barats lagi may kasamang Matilda to eh. Oh, yun nga naman talaga, no? Yung combo na nagmula pa sa Age of the Crown na laging binabato ng mga Tactic Aurora members. Then here we go, sideboard na kain agad! Ay, naku na dodge! Nadadya tayo ni Detona's welcome pero si Demon Kite ang nagwagi doon sa pagong. Ngayon si Sanford ay hindi pa tapos. Papasok din sila. The talk is there. Ngayon naman si Edward ay mapupunuhan na. AOG! Mula dito kay Sandy. Paspak sa gilid. Sanford na baba ng buhay pero si Edward ata ang mapupunuhan. At si Carlito ang makakakuha ng first blood. Hindi pa tapos ang laban kasi si Light ay nandun din. May tatama bang racket? Hindi na nga muna British run. At hindi na rin umabot sa dulong-dulo pa sana, no? O pagong man ay nakuha ng Aurora. Tingnan ang nakakuha ng first kill of the game. Yeah, even though ang cute ng interaction ng immunity nung lapu-lapu, nakuha pa rin Demon Kite yung pagong. Kasi ang importante lang naman is hindi siya nakastun. That's true. During the turtle take, meron din siyang sarili niyang CC immunity. Pero yung Microman, na-touch pa ni Sanji yung smart missiles. Tama, no, smart missiles yung second skill ni Barats. Ang tagal na kasing di nagagamit yan eh. Ano yun? Missile expert. Ayun, missile expert. Missile expert. So hindi lang hindi lang matalino. Sobrang talino. Sobrang talino. Expert. Pero may question mark sa dulo yun eh. So hindi pa natin sure. Missile expert. Ganun nga yung pagkasabi daw. Pero yun na, Purple secured for the side of Team Liquid Philippines. Wala pa namang invade. Napapasok muna sa Aurora. And so far, equalized po ang ating laro. Hindi pa tayo nakakita ng sobrang laking lamang dahil naging equal naman kahit papano yung palitan sa first blood at pagong. Pero for TLPH, actually sila yung medyo nagmamadali ngayon. Kasi pagdating ng mid to late game, alam naman natin, scaling yung hero sa kanilang side. Especially yung winning matchup ng CC versus Lapo. And also, meron pang Sicilian problem mula kay Yue. Na by the way, wala pang talo yung Sicilian ni Yue. Isa yan talaga sa mga nire-respeto eh. No? Kung baga kung Super Prince, may makikita kang Selena. Yung Sicilian naman ay isa talaga sa mga inaabangan when we talk about Yue. By the way, ay ilang beses na nating nakita sa loob ng isang Grand Final stage. Pero hindi pa rin yan nakukuha yung inaasam niyang championship. Bigat na ito, no? Kasi naalala ko sa isang interview, sinabi ni Edward na gusto na nilang bigyan ng championship itong si Yue. At nalalapit na sila. Isang hakbang na lang ang kanilang kailangan. Sisimula na nga rin yung pagong na ito. Pero Nurse ay inaikasa. Wow! Target si Ohip pa! Ang nagwagi doon sa pagong. Ngayon, AOG ay naikasa rin. Demon Kite ay buburuhan na revitalize. British Rata! At napisa yung dinosaur. Si Light ngayon ay tumatakbo. Iiwasan ata yung pagkasugo dito ng CLPH. Kaya lang, sabi ni Light, haharapin ko na ng liwanag. Pero parang nadala din siya ng liwanag dito ng CL. Kakaiba yung yung control na pinakita ng Liquid. And again, Carteezy, ginamit yung dash para maiwasan niya rito yung Barats. Tumama pa rin naman, pero sabay kasi yung first kill rate 3 plus yung isang Death Sonata mula kay Ohib. Talagang nilelayer nila para makuha yung objective. Oo, nakakatakot din
pala to si Sanji mag-fire sa men. Flicker for the stun. At si Doming kahit ay babagsak sa kamao ni JP. At rekta lang ang pag-push para dito sa top lane. Hindi siya naligtas ng purify niya. Hindi maganda, napapurify pa. Itong si Doming, kahit so matagal lang aantay niya. Para rito, grabe yung pananalasan, pagsagasa ng TLBC ito, ha? Men, sobrang lala ni JP. Ayaw paglaro niyang Aurora. Ayaw. Yung game number 1, ganun na ganun yung itsura. Ngayon, sabihin na natin, oo, meron silang Barats, meron silang CC. Kaso si Doming ayaw niya paglaruin. Kanina pa si JP. Ayaw, sabi dito ni JB. Hindi, next game ka na maglaro, Doming. Kahit bigay mo na sa amin to. Parang ganun yung pinapa-atin niya dito, eh. And if you're Doming, kahit maiinis ka sa ganitong klaseng galaw eh. Pero mo pati dito sa baba, may 2v1. Yun, nakakainis din, ha? Kasi Princess Strand, nabitawan. And yung vengeance mula dito kay Edward. Buhay pa rin naman ang Legend Zero. And si Light ay matatagpuan ni Carl. Gitna naman, at the first strike ay nailapag na rin dito ni Sanji. Hindi talaga makahinga. Doon sa taas, ginugulo siya. Pagpunta niya sa gitna, ginugulo pa rin siya. Ito yung stampede na lagi natin sinasabi, yung aggression ng TLPH. Actually, hindi kailangan makonvert yung mga kills eh. Ang importante, hawak nila yung river, hawak nila yung mid lane, and may access sila sa mga side lane. Kasi kung mapapansin mo, yung Rora, especially si Light, yung pwesto na laging tinitake ng Gatot Kacha, it's under the jungle of Demon Kite. And TLPH yung lagi nakabante. Lalo pat may advantage sila dito na hawak pa nila yung Hilda. Ayan na, hahawakan na rin nila. Hinahin na. Dito ulit kami nagamit. Sa likod ni Upog, si Sanford ay sasagwin lang. Pero si Carl TG nakuha na yung Pugong ngayon, namamatay din. Ito si Sanford. Doming, JP. Pero sila dito kasi si JP napakatibay na talaga. Pero Ricky na binawan na din Sanji. AOG, tinamaan si Sanji. Flicker yung nagamit din. Pero prayer shot dito kay Carl. Kaya lang apat na miyembro mula dito sa Team Aurora. Ang kanya sinalo pero buhay pa rin ang Young Goat. Pero may habulang nagaganap. Edward and Hohem. Kakalma muna sila. 2-4-0, naging palitan doon. Medyo nalugi pa ata ang Team Liquid kahit nakuha nila ang pagong. Kaya kahit sabihin natin maganda yung frontline dito ng TLPH, ito rin yung problema ng Granger kanina, men, ang hirap parilin ng mga members ng Aurora, especially kapag nasa harap si Edward. Parang hindi enough yung kanilang mga kits para mapatay yung CC. And usually, ito naman talaga yung sakit kapag Granger yung hawak mo, no? Kapag masyadong maraming gumagalaw sa mga teamfight, ang hirap mag-focus ng target. Even though ang tagal sinusustain ni Carl TZ yung harapan, hindi kasi nila mapatay si Edward. Oo, at ang napakahirap din kasi talaga patay ni Edward on the CC. Bukod sa vengeance na hawak niya, yung sustain lang talaga na nanggagaling sa kanya yung passive ay kailangan respetuhin. Pero mo magkikita ang dating magkapatid, Edward and Oheb, way back. Magkakampi ang dalawang ito. Maraming nagbibigay ng mga video, mga posts at iba pa na dati pinoprotektahan ni Edward si Oheb. Pero ngayon, hinahanap na siya. Kailangan nila gawin yun para sa isang ompyonato. Back to square one nga yan eh. Parang yung storya ni Oheb at Edward, back to square one na magkalaban na naman sila. E ngayon nagkakainitan sila sa Land of Dawn. Si Edward naman, syempre pag-iinitan niya si Oheb dito, masarap gamitin yung ultimate si Granger kasi napakataas din ng damage output ng CC. Especially hindi mo pwedeng labanan kasi yung vengeance din eh. Yun yung isang problema ng TLPH. Kapag ginamit ni Edward yung vengeance, parang wala silang sagot. Sila gagamitin. Sanford ay umatras na rin. At least meron siyang land shaker para makaiwas si Everman. Sa itaas na bahagi, nag-push lamang ito si Oheb. Nagumpay ang pagbasag ng Torre ng Aurora sa ibaba. At makakapag-rotate pa sila sa mid lane. Medyo matutulak lamang ni Oheb yung top lane. Kaya naman magkakaroon ng chip damage doon sa may Torre sa may bandang itaas. Pero mukhang hindi pa naman accessible ang loob ng orange side ng Aurora Gaming. At least makakahinga pa kahit papano sa Demon Kite. Yata nila pahihingayin si JP. Masyadong makunat. Tumama yung Sankins Claw. Uy, guard! Grabe! Napakatapang talaga habang pre-hit lang. Ito si Oheb. Conceal mula dito kay JP. Nakita niya si Edward. Hahawak muna sila dun sa left mid bush. And reset ata ang maging call. Pero magagamit yung revitalize